Hello guys, good afternoon. Today is January 19, 2026. Kami ay maglalakbay ulit papunta outside Abra, papunta sa Baguio City. Gusto ko lamang pong sabihin, iparating ang mensahe na ito para sa mga kaibigan sa YouTube na todo ang suporta sa aking channel, Miss Jamie Baliena channel, na maski hindi tayo magkakilala sa personal, maski hindi pa tayo nagkakita, ay damang-dama ko ang iyong suporta, ang iyong pagmamahal, na kahit na sa ngayon bihira lang po ako makasuporta dahil nga meron akong pinagkakaabalahan tungkol sa aking kalusugan, pero sa pagpo-post ko pa rin ng coming premiere, mga videos live, dahil gumagawa pa rin naman ako ng paraan para syempre ayoko namang basta na lang mawala ang channel ko, para lang po ma-update. Pero nakikita ko doon na pumupunta po kayo, sumusuporta po kayo. Hindi ko na po kayo isa-isahin kung sino po kayo, dahil alam ko na alam nyo na kayo yun. At gusto ko lang pong sabihin na ako po ay lubusang nagpapasalamat po sa inyo. Pero patalastas muna, ito na po ang Abra Tunnel. Ayan, Abra Tunnel yan. Lusutan ng Abra. Hindi ka po makakalabas ng Abra pagka ang tutumbukin mo ay Ilocos Sur, kung hindi ka dadaan doon sa Abra Tunnel, no? Ayan, yun ang pinaka pangunahing landmark sa aming probinsyang Abra, ang tunnel na ginawa noong panahon ng mga Amerikano, noong American time. Actually they ke sharp curve na very sharp curve in straight da isang binupawan. Ayun, binutas nila at ginawang lagusan na pagka binaybay mo yun palabas ng Abra, matutumbok mo ang Narvacan, Ilocos Sur. Ayan, Ilocos Sur. Ayan, nandito pa rin tayo sa parte ng Abra. Ang Abra ay bulubundukin. Dating part ito ng Ilocos Sur, pero nung naglaon, naging part na siya ngayon sa Cordillera Administrative Region. Region 1 idi nga magapunti ti autonomy, nag-plebiscite dati autonomy na inayon ti Cordillera. Wain Cordillera, idi nagpadatado mo ti identity gaminti taga-Abra ket hanmed nga Ilocano no digit ti native. Iso ti majority. Iso nga idi panahon ni Balwag kada kuan nagpamadetan na spark mo ti kinakuada hindi kina native. Iso nga nagbalindan ang kuan para ti Cordillera Administrative Region lugar. Ayun. Tatagalogin lang natin. Noong unang panahon, ang Abra ay nakasali sa Region 1, no? Sa Region 1. Ang Abra ay mayaman sa kultura, mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga tribo-tribo. Ang Abra noon ay hindi lang ang majority na naninirahan dito ay hindi mga Ilocano, kundi yung mga native people, mga tribes, mga indigenous people. Iba-ibang tribo kasi na nandito. Kaya nung nagkaroon daw ng autonomy, nagkaroon ng plebisito nung panahon, baka kilala nyo po si Father Balweg, sikat na
na talagang nakipaglaban para sa kalayaan ng autonomiya. Ayun, nagkaroon ng plebisito. Nag-vote sila ng yes, parang ganun. Nagkaroon ng plebisito at nanalo ang yes para ihiwalay ang Abra Sa Region 1. sa Region 1 at isanib sa Cordillera Administrative Region. Dahil sa Cordillera, pag sinabi mong Cordillera, ay iba-iba ang tribo ang naninirahan dito. Siyempre, kagaya ng sinabi ko, ang Abra ay mayaman sa kultura. Kaya napasama sa Cordillera dahil hindi ang majority na tao dito noon ay hindi naman Ilocano. Kumpara sa sa Region 1, mga Ilocano sila, talagang Ilocano. Ganun daw ang history ng Abra kung paano napunta sa Cordillera Administrative Never Region. been part of Ilocos. Oo, never been part of Ilocos, pero part sila noon sa Region 1. Nung panahon ng mga Kastila na naisakop sa Region 1. Oo, American time. Pero hindi nga sila Ilocano, kaya hindi pwede sa Ilocos. mas very good ang asawa ko sa history and culture. Mas magaling siya kaysa sa Kaya akin. nagtrabaho na sa NCIP. At nagtrabaho din kasi siya, unang job niya ay sa NCIP, National Commission on Indigenous People. Doon po siya nagtrabaho bilang engineer. Na-assign siya dito mismo sa Abra. Kaya alam niya, mga kaibigan, ang history ng Abra, kung saan, kung ano. Ayan, tsaka yung mga boundaries. Yan. Pero ang asawa ko ay hindi naman indigenous. Ilocano po siya. Ang father niya ay taga Bawang, La Union. At ang mother niya ay dito sa Abra. Yun. Malapit na tayo sa boundary ng Ilocos Sur, mga kaibigan. Maraming salamat ulit. Anong oras mo na? Alas 3:12. Oh, 3:12. Time check is 3:12. Ngayon pa lang kami paakyat ng Baguio. Plus 5 hours. Alas 8 na kami makakauwi doon. Kasi mga kaibigan, kagayang nasabi ko kanina, kailangan kong puntahan para sa second follow-up check-up ko. At doon kasi na-provide ko na yung yung mga lab test na pinagawa sa akin, ultrasound, kailangan ko nang isubmit, basahin ni doktor at malalaman ko na kung anong verdict. Pag sinabing, kakatayin na kita, pag sinabi, edi maghahanda na lang ako, pipikit na lang ako. Ganon. Pero thank you mga kaibigan, na dahil sa inyo, kung nagpipremiere man ako, ayan, hindi ako nasisiro ng viewer kasi nandiyan kayo. Maraming salamat. Sa ngayon, hindi ko kayo masuportahan ng todo kasi ako man din, ang channel ko hindi ko rin matutukan. Pero dahil YT is life, if there's a will, there's a way. Ganun kasi ako. Siyempre gagawa ng paraan habang kaya ko pa, habang hindi pa ako nako-confine. Kaya thank you so much. Di bale, marami pa namang pagkakataon sa susunod pag na-overcome ko itong challenge na ito, ay ibibigay ko din ang suporta. Sa ngayon, panalangin ko po muna ang ibibigay ko sa inyo, na sa lahat po ng masugid na supporters na sumusuporta sa aking channel, maski hindi ako nakakapagbigay ng full support, ay dalangin ko lang po na ibigay pa ng doble, triplehin pa ni Panginoon, ni Lord, ang ating Panginoon, ang sukli sa pamamagitan ng mga bendisyon, mga blessings na ibibigay sa inyo, sa inyong pamilya, sa inyong channel.
3 times more pa. At lahat ng magagandang minimiti nyo sa buhay nyo ay ipagkaloob niya po sa inyo. Yun lamang po ang aking may bibigay sa ngayong panalangin para po sa inyo, mga nagmamahal sa akin sa YouTube. Yun lamang po mga kaibigan. Ito, naluluha na ako. Mahapdi. Mahapdi. Kasi against the sun kami. Ayan. Yan, malapit na tayo sa Narbacan na ba tayo? Lungog mala kasi 5 minutes na natin Nasa National Lungog Road. na kami. Barangay Lungog na kami. So mga 5 minutes na lang dito na tayo sa National Highway. Kasi pag lumabas ka ng Abra, papuntang Manila, Baguio, ito ang dinadaanan namin. Mararigam na National Road Highway na yan, Provincial Road ko maray doon. Provincial Road, national lagi na duma, provincial. Hindi magat na. Pasado alas 3 kasi ng hapon, kaya wala kayong makikitang naglalakad-lakad din dahil mainit. Isa pa pala, ang Abra, hindi kumpara mo sa Cordillera, lalo na sa Ifugao, lalo na sa Benguet pala, sa Benguet, Mountain Province, ay napakaginaw doon. Pero ang Abra, kasalungat po, napakainit. Natalulan. Kasi mas bababa po kami. Nalamis mo na doon mga lugar. Huwag na rin ng Mountain Province, Apayao, Ilocos Norte. Kasama ko po ngayon si Mister, siya po yung nagmamaneho. Kasi kung magko-commute kami, hindi naman namin hawak yung oras namin kasi pagka magko-commute. Safety belt ka po. Naka-seatbelt na. Andito na tayo sa junction mga kaibigan. Yung papunta doon sa right side ay papunta sa Bigan mga kaibigan. Bigan City. Itong papunta sa left side, ayan yung papunta ng Manila, Baguio, yan. Ito na tayo, Pangasinan. Siyempre, La Union muna. Pero itong part na ito muna ay parte muna ito ng Ilocos Sur. Ilocos Sur pa rin ito. Yan, yun lamang po mga kaibigan. Pasasalamat ko po itong mensahe ko sa inyo. Thank you so much. Kasi bukas na yung check up ko eh. Magme-meet up na naman. Kikita na naman kami ng OB-GYN ko. At doon ko na malalaman ang verdict. Kung kakatayin ako o hindi. Kung madadaan sa gamot. Yun lamang po. God bless us all. Thank you for watching. This is Miss Jamie Variana Channel. Sabi niya,